seated. A blessed Tuesday morning of Easter week, sa lahat sa atin. And what we see in the beauty of the resurrection of Jesus Christ and also Easter is that we proclaim that death has no power in us anymore. Yung pinaka-kinatatakutan ng lahat, which is death. No? Kaya naman tayo takot magkasakit kasi takot tayong mamatay. But during Easter, we are reminded that the power of death is no more. And before that, nung unang panahon, ang pagkakaintindi nila sa death is the end, katapusan na. But because of the resurrection of Jesus Christ, we know that death has no power, but death has even better, more use. Nabigyan ng purpose ang death. That death does not end life, but it is like a transition of life. Yun ang kagandahan ng resurrection. And in our readings today's readings, this Tuesday, speaks greatly about the order of the Lord. At kung titingnan natin doon sa Psalm ni David, which is the man after God's own heart, even before Christ was born, naiintindihan niya na kung ano ang pakay ng Diyos sa ating buhay. It's not to punish us, but to save us and to give us a fruitful life. Hindi ho tulad sa mga pelikula, katulad ng mga disciples ng Panginoon, when Christ was risen, they were confused. Makikita natin sa gospel natin na si Mary Magdalene, na saksihan niya ang pagkabuhay ng Panginoon, pinahayag niya, hindi naniwala ang mga kapwa niya disciples. Nagpakita doon sa dalawang disciple, road to Emmaus, Ang ganda ng storyang yon. Kinuwento nila at bumalik pa sila sa Jerusalem para ikwento sa mga ibang disciples. Yung mga disciples hindi naniwala. And lastly, nagpakita doon sa 11. And Jesus reproached them. But the thing is, makikita din natin doon na alam nating lahat na hindi tulad sa pelikula, na pag nabuhay yung bida na pinatay, ay ang naiisip agad natin ay ganti. Gumanti, revenge. Pero sa Panginoon, makikita natin, oo, gumanti ang Panginoon. Gumanti ang Panginoon ng kapayapaan at pag-ibig. Yun ang ganti niya. Hindi pananakit, pero buhay ang kanyang ganti. Binigyan ng sangkatauhan ng Panginoon ng kamatayan, pero ang ganti ng Panginoon ay buhay. Binaliktad niya ang lahat. Kaguluhan ang nangyari, pero nagkaroon ng kapayapaan. So, sa mga bagay na nakita natin sa mga readings natin ngayon, makikita natin talaga yung order ng Panginoon. Dahil sa kalagitnaan ng mga kaguluhan sa mundo, na tila parang ang tingin natin ay wala nang pag-asa ang mundo, maraming kaguluhan, Ewan ko kung iba sa atin ay nababother ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Na hindi natin alam kung ano mangyayari next year o sa mga susunod pang taon, o kung ang mga kaguluhan na ito ay mag-e-escalate o kung ano pa mangyayari. But the thing is, the resurrection is truth. The resurrection is real. And we don't have anything to worry about this life. Dahil ang Panginoon ay nasa atin at wala dapat tayong pag-alala sa ating buhay. Na kung ano man ang mangyari sa atin, ay alam natin na merong kaayusan na mangyayari. Mismo sa kalagitnaan ng kaguluhan, everything will fall in its place. And as children of God, we should understand this, that the things that are happening is not an end in itself.
but it's an ongoing story. An ongoing story of the love of God towards His creation. And that story never ends. It's everlasting. Naisip ko tuloy minsan, bakit kaya necessary na bigyan tayo ng Panginoon ng everlasting life? Dahil mahal niya ba tayo? Oo, mahal niya tayo. But because in this lifetime itself, we cannot really grasp His eternal love and His eternal mercy towards His creation. And it requires eternity to understand all these things. Kaya siguro tayo niya binigyan ng eternal life. And only those who are willing to experience it are the ones who believe in Him. Believe in the truth that He is God, that He loves us, that He is not here to punish us, just like what sinasabi ni David sa kanyang psalm, no? Yung psalm natin ngayong umaga, kung napapansin natin at familiar tayo, maraming mga kanta ang ginawa, diba? Dito sa Psalm 103, diba? Alam natin yung kanta na Bless the Lord, oh my soul, diba? Dito galing yun. And it really echoes in the life of the church that this is the proclamation that we should proclaim the world. Sabi ko kanina, nung nabuhay si Kristo, hindi nila naisip agad na gumanti. No? Ang tall order agad ng Panginoon is to preach. Preach not in a sense of saying that we are correct and you are wrong, no? But preach. Preach the love of God, preach His peace, and preach His everlasting mercy. Yun ang trabaho natin bilang simbahan. Yun ang trabaho natin bilang mga Kristiyano, at yun ang trabaho natin bilang kanyang mga anak, is to preach. Diba? To set the captives free, to help the poor, to heal the brokenhearted. That is our task. That is the order of the Lord. At ang kagandahan noon, nakakatuwa, in all of those things that nabasa natin today, ay sinasamahan niya tayo. Hindi tulad ng isang boss, no? Minsan merong mga ganyang mga boss sa corporate world, na pag nagbigay ng order, ng utos sa kanyang mga subordinates, o bahala na kayo dyan, discarte nyo na yan. Diba? Pero sabi dito sa ating gospel, sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iniiwan. And kung natatandaan natin yung share ni Bishop nung last Sunday, that God is continually working in our lives. Hindi siya tumitigil. Hindi siya nagpapahinga. He is always looking at our own benefit. And that His plan is may sa katuparan sa buhay ng tao, sa buhay ng simbahan, na maipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen. Tayo po ay magsitayo.